Ang hirap pala bumili ng property ngayon, no? Bukod sa ang taas ng presyo, ang daming pang papeles na kailangan ayusin. Di ba? Sinabi mo pa. Totoo yan. Buti sana kung sure ball na mapupunta agad sa iyo yung property. Pero what if may naghahabol tapos yung nagbenta wala na, patay na. Wait lang! Ganun Wait pala, lang! oo, ganun pala. Parang, alam ko yan. Yan ba yung kay Steve? Yung hihisabi ngayon ng payo para sa payong kapatid. Alam ko yan. Ay, may balita ako dyan. May balita ako dyan. Balita ko. Anong balita mo dyan? Balita ko na may hawak na deed of sale naman daw tong si Steve. In fact, tumira pa nga sila sa bahay na yun eh. Ay, Ang ganun. kaso, hindi niya tumapagawa ng titulo kasi additional budget na naman yun. Ay, ganon? Kailangan dami na ng pera. Teka, bakit binili niya ba yung property? Wala bang titulo? Ay, meron. May mother title siya, mother. Meron So, naman. yung mother title para doon sa 200 square meters nung lupa. Ang kaso, ang binili lang ni Steve ay 40 square meters worth 210,000. Kaya lang hindi inclusive yung 210,000 ng pagpapati. Ay! Oh, tap. Oh, F. Oy, teka lang. Ang tanong, anong problema ni Steve ngayon? Kakasabi ko Ang lang. problema ni Steve is ayaw ibigay sa kanya ng mga apo ni Lola yung mother title. Eh, hindi hawak ni Steve yung mother title. Ay, wala. Hindi niya mapapagawa ng separate na titulo yun. Oh. Ay, nako talaga. Problema nga yan. Totoo din. Naku naman. May laban ba si Steve dito, boy? Nako, iyan ang maganda. Dahil kasama po natin ngayong gabi si Steve, si Mang Steve mismo, na magkukwento sa atin ng buo kung ano ang nangyari dito sa kanyang pagpili ng property at kung bakit hindi niya nakukuha ang titulo. Narito po, please welcome, Steve. Hi, Steve. Si Ate Pia at Kuya Alan. Ganda pong gabi, Tito Boy. Welcome, Steve. Kuya Alan and Ate Pia. Unang-una, salamat sa asawa mo. Ang balita ko, ang nanonood talaga ng show kayong dalawa, pero yung asawa mo nag-suggest na Opo. magtanong ka dito. Kuya So, Alan. kamustahin mo naman siya? Panood lang kayo dyan. So, kwento mo nga sa amin, narinig ko sa Maritime and Barkada. Lumaki na ang Barkada ng Maritime ngayon. But, pakikwento yung circumstance. 2019, pumunta yan sila sa bahay namin. Tapos, inalok po kami. Totally, kaibigan ng misis ko yun, sila. Inalok mo kami kung gusto po ba namin bumili ng lupa. Sino ang nag-alok? I'm sorry. Si Nanay... Mismo ang mga apo niya. Yung dalawa. Pero kasama din po si Nanay Laling yun. Kasi nandun din po siya sa... Okay. Pero di lang pumunta sa bahay. So, pinuntahan kayo sa bahay, and then Opo. what happened? So ngayon, siyempre, noong mga time na yon medyo magulo isip namin. Kasi 2019 December, ididimulis kami doon sa tinitirikan naming bahay. Kaya naghanap-hanap. Nagkataon naman na pumunta sila at nag-alok sa amin na yun. Nagkatawaran kami hanggang sa 210. Ang sabi ng misis ko, kailangan lang po namin dito yung Xerox ng title at saka deed of sale. Minsan nasabi nung Maureen, nung may hawak ng titulo ngayon, na bawal din daw po yun ipakita yung titulo. Hindi sabi ni misis ko, hindi na namin bibilihin yan kasi kahit Xerox, wala man lang kami. O so yun, pagka kinabukasan nun, tumawag sila, pwede na raw. Bigay na raw daw yung Xerox ng title at saka yung deed of sale. So nagkabayaran na. Sino mga nakapirma sa deed of sale? Mismo si Nanay Laling, yung current na may-ari nun. Tsaka yung apo nila, dalawa. Pati yung isang hipag, sila po, bali mga apat sila. So, lahat silang co-owners, Opo. nakapirma sila? Opo. Okay. Meron bang kamag-anak doon na nag-claim din doon na hindi nakapirma? Wala naman po. So, lahat sila Opo. Okay. Tapos ang usapan po namin, Kuya Alan, di ko pa mapalakad ng title noong December na 2019 na yun kasi wala po kaming pera. Sakto lang po doon sa pambayad ng lupa. Tapos, pag magkaroon na kami ng pera na pampalakad doon sa titulo, ipapalakad na namin. So ngayon ito, 2023, nakaipon kami kunti sa pagtitinda namin doon, sa aming maliit na kainan. Kinausap ko sila ulit. Sa kasamaang palad, pumanaw na yung lula niya. Sabi na, okay naman kuya, walang problema. Di naghanap po ako ng tagalakad ng title. Dinala ko pa nga sila doon.
para ipakilala doon sa maglalakad para sigurado. Okay naman sila, wala namang problema. Tapos nito, bago magkatapusan ng 2023, nasettle na. So matotal yung original na mother title, kukunin ko na. Kasi para ibigay ko na sa tagalakad ko, para isabit na sa tinatawag nilang RD o Registry of Deeds. Ngayon, marami na silang dahilan. So, baka scam daw yung naglalakad. Natatakot sila na ibigay yung titulo, hindi daw nila pwede isuko. Sabi ko, nag-usap na tayo tungkol dyan. Kaya nga gumastos na ako ng ganong kalaki. Almost 68,000 na nagastos ko para maipasiparate ko lang po yung ano. Para lang maintindihan, Opo. Steve, ng mga kababayan natin, ha? Opo. Kasi nga, yung mother title, Opo. hindi lang yung lupang binili mo, Opo. pati yung natira sa kanila, nandoon. Opo. Diba? Kasi kung yung titulo yung sa'yo lang, ibibigay lang sa'yo. Opo, opo, opo. Pero dahil nga mas malaking Opo. lupa yon, mahigit 200 square, no? Opo. At yung sa'yo doon, 40. 40 lang po. Oo. Opo. Yun, nagdadahilan na sila. Ang ginawa ko, pinabarangay ko sila. Nagharap naman po kami sa barangay. Mga 2 bisis. Sabi ng barangay, ayusin daw nila. Pero tumagal na tumagal, wala namang tumawag sa akin, sa kanila. Ano naging dahilan ng mga apo, nung sellers, ha? Sellers na lang sabihin ko, doon sa barangay? Anong sinabi nila sa barangay? Wala daw silang tiwala sa akin or sa yung naglalakad. Yeah. Kaya ngayon, pinag-ayos ng barangay na sinabi ni Kapitana na sila na lang daw maglakad. Di yun, naghihintay kami ng tawag. And pumayag naman yung kabila. Pumayag naman din po sila. Oh, binigay na nila kay Kapitana yung titulo, hindi pa? Yung Xerox lang din po. Okay. So, I'll stop there muna, ha? Huwag mong personalin yung sinasabing wala silang tiwala sa iyo or doon sa naglalakad. Bakit? Ang dami pong scam ngayon. Oo, totoo po yun. Ang interpretasyon ko, na maaring mali, ha? But interpretasyon ko, nag-ano din, Kuya Boy, ate, yung mga sellers, na pag binigay mo yung titulo, baka yung buong 200 mapunta sa inyo. Yun. 'Di ba? Pero ang hinahabol mo lang naman ay yung 40 square meter 40. lang po. Okay. Para lang mapanatag loob mo, ang gagawin ng CIA with BA, yung lawyers namin lalapit kay Kapitan at sa mga sellers at sasabihin sa kanila, kami na maglalakad. Okay? And then, i-explain namin sa kanila. Huwag kayong matakot kasi may dokumento yan paano nyo hahatiin yung lupa dahil pare-pareho nyong minana yan. Okay? So, dahil dun sa dokumento na yon, yun lang ang gagamitin ng RD after all the requirements, kasi may iba pang requirements yan, ha? Saka lang nila hahatiin yung mother title na hati-hati kayo. So, ibig sabihin, hindi namin hihingin sa seller na magtiwala lang kayo dahil si Boy Abunda to, dahil si Pia Cayetano to. Hindi. Ipapaliwanag din natin yung batas na yung RD mismo, hindi niya pwedeng ilipat bigla kay Steve yung buong 200 square meters. meter. But bakit may kailangan ipaliwanag si ate? Kasi nga, kung yung pumirma ay yung seller lang mag-isa at nasa pangalan niya yung buong titulo, it would be as simple as samahan sila sa RD and then yung deed of sale. Pero in your case kasi nga, may mga co-owners sila. Sa batas nga, pag buo na property at marami tayong may-ari, pwede mo lang ibenta yung portion mo. Pero hindi mo pwedeng sabihin, eto portion ko, kung hindi pa kayo naghahati-hati. Pero this is a different circumstance kasi nga, lahat nakapirma. Tapos last question bago ko hingin yung opinion din ni ate. Pero nasa possession mo yung 40 square meters? Yes, sir. Oo. Kuya Alan. Yeah. Sa- So, that's also a good. So, isummarize ko lang, ha, mga kababayan, kung bibili kayong lupa, unang-una, titingnan nyo yung titulo o tax deck. Siguraduhin nyo yung nagbebenta ay siya may-ari or authorized siyang magbenta. Kasi kung may kahati yan, may kasosyo yan, or wala sa pangalan niya, problema. Number 2, lamang ka talaga pag nasa possession mo yung lupa. No? So, etong case mo can be discussed in more than one show. Kasi maraming aspeto ng batas, but we'll try to simplify it. And throughout my life sa batas, simple lang yung rule ko sa pagpapasimplify. Kung gusto ko masimplify, ipapasa ko sa mas marunong sa akin, sa ate ko.
kanina natatawa tong mga nasa harap kasi nung sabi mo, si ate magpapaliwanag, tatas ako ng kilay kasi mahirap talaga to eh. Pinapasa niya sa akin yung mahirap. Hindi ko masabing kaya kung dagdagan pa yung nasabi niya kasi simple yun eh. And agree talaga ako kay Alan na mukha lang naman kinakabahan sila na baka ikaw pa ang manloko, di ba? So hindi ko rin sila masisi sa kanilang parang ano ba yon? Parang Attitude. they are moving with caution, yung maingat sila. Right. So tama yung pinaka-best na magagawa natin, yung sinabi nga ni Alan, nakausapin din namin sila, kapitan, na para na rin ginagaranti natin ang iyong pakay ay maayos at ito lang naman ang Kine-claim niya. kiniklaim. And kung tutuusin, ang Registry of Deeds, kung babasahin naman niya, 40 square meters lang naman ang kiniklaim mo. Opo. Tama naman yung nilalaban mo kayo naman, 40, yun lang naman ang nakasulat, yun lang naman hihingin. Kaya lang natatakot sila dahil madami nga narinig na kwento na kaya nga nung sinabi nga na ni ayaw ipakita sa'yo, buti rin naman na ilaban ng asawa mo kasi mga nanonood dito, may karapatan ho kayong tingnan yung original copy na yan, di ba? Pero yung isa kong gustong idagdag, kung kayo bibili ng property na isang parte lang siya ng isang mother title, katulad nung sitwasyon mo, 40 square meters of a mother title that is 250, then you also have to identify it very specifically. Kasi pag sinabi mo lang 40 square, saan yun? Sa kaliwa, sa kanan, sa dulo, sa gitna. Hindi natin alam. The function of the show is that, ang sinasabi nga ni Ate Pia at Kuya Alan, ang Cayetano in Action ang magiging garantor. Halika, samahan natin, kausapin natin, at kami ang magagaranti na hindi kami lalampas doon sa binili ni Steve. So, Steve, klaro, no? Magiging partner mo at sasamahan ka ng Cayetano in Action para ayusin ang iyong problema. Salamat, Tito. Nakakatuwa naman. At pakisabi sa iyong misis, maraming salamat sa paniniwala sa Cayetano in Action. Mahal, maraming salamat. Yun naman eh. Ate Pia, Kuya Alan, yes or no, yan po ang susunod. Sa pagbabalik po ng... Sinamahan ng Cayetano in Action Team si Steve para muling kausapin at kumonsulta kay Kapitana Crisanta del Rosario ang problema ni Steve sa lupa. Pumayag na makipag-usap ang apo ni Lola Eulalia na si Maureen Marcelo. Napagkasunduan ni na Steve at Maureen na sabay na silang pupunta sa Registry of Deeds para isumite ang mother title at iba pang kinakailangang papeles. Umaasa ang programa na kaunting panahon na lang ang hihintayin ni Steve para mapasa kanya na ang titulo ng nabili niyang lupa. Maraming salamat sa legal na proseso at legal na pagpapayo. Maraming salamat. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668.